Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, kung napapansin nyo, no, yung title na yun, si Ninong Ry, iniwan niya ang lugar na kinalakihan. Okay, so, bago natin pag-usapan itong issue na to, so, kung hindi nyo kilala itong si Ninong Ry, siya or kilalang, o yung tunay na pangalan si Ryan Morales Reyes, o mas kilalang bilang si Ninong Ry. Siya ang Filipino blogger and chef chef ng isang cooking videos na pinaghalong humor at saka culinary instructions. Okay, so meron siyang nanganak siya ng born 1989. Tsaka ito yung mga pinifeature niya, yung mga success yung video niya, yung mga kare-kare sa Facebook. Ito pumatok to yung during COVID-19 pandemic. So, ito, nagkakapag-collab siya kila Bea Alonso, Ardeneri, Kong TV, at Sarah G. So, parang, ito naman sabi niya, ginamit niya yung Godfather or yung Ninong. Yun yung nagiging secret screen name. Kumbaga, considered yung, hindi naman yung tito, yung minsan, o inaana. So, parang ginawa niyang Ninong Ryan kasi yung So, na iniksihan niya ng Ry. So, ginawang Ninong Ry. Okay. So, ito, sa niya, at saka yung mga, yung social media niya, yung sa YouTube niya, ay nakalikom siya ng 2.6 M na subscribers, yung 9.4 M sa Facebook, 713K sa Instagram, at 3.4 million naman sa TikTok. Okay. So, babalik na tayo dito sa isang ito sa Reddit. Ito sa subreddit sa Pinoy Vloggers. So, may picture dito sa nakikita nyo, at nakikita nyo puro baha. Baha yung yung meron silang mga kagamitan, yung mga kitchen, yung mga stove, diba, no? Na talagang hanggang na baha pa rin. So, ito yung sabi niya dito sa caption, no? Sabi niya, ito, toss on Ninong Ry living Malabon. Okay? Alam ko maraming nagsasabi na umalis siya dahil sa baha. Pero kung iisipin mo, si Ninong Ry ba yun? May budget, may team, may studio setup. Kung siya nga hindi na kinaya, paano pa yung mga normal na residente? Bahalang ba talaga ang issue? O mas malalim pa? Like infrastructure, planning, or support system. Hindi naman sa binabash yung lugar. Pero legit curious ako. Sa tingin nyo, anong root problem? Bakit ganito pa rin ang Malabon hanggang ngayon? Open to insights, lalo na yung taga-doon kayo. Okay. Tingnan natin mga comment sections dito. Ito sa isang comments dito. Understandable naman. Pagkain ang content niya. Unsanitary ang baha. Oo nga. Diba? At madaling makasira ng mga equipment and tools. Lalo na kung bakal, tapos magdamag yung nakabakal. Ang resulta, may chance na magiging kalawangin o pwede maputol yung instant mo. So, yun. Ito. Hassle din na imbis na magko-content ka, naantala dahil baha at kailangan maglinis after na baha. Diba? Sabi yung second emotion, itong reply niya, saka yung stress na pag-anticipate kung babahain na naman. Afford naman siguro niyang lumipat. Why not? Diba?
sabi matagal na siyang afford, pero kaya lang, inject parang ituring niya ng Lucky Charm yung dirty kitchen nila. Pero now, para na-realize niya na may malas din. Okay, so, well, alam mo kasi yung naging viral yung since yung pandemic, sinabi ko mo na doon siya nagsimula doon siya nagsimula na boom yung kanyang career, boom yung kanyang maging as a content creator. Walang masama doon. However, kasi ito but pwede naman siya umalis. However, medyo kasi parang ang tanong is mag-a-adjust ba ang mga audience? Pero sige, yung sinabi ko, adjust ang audience kasi mag-iiba yung mag-iiba yung background mo tapos mag-aano. Pero anyway, tingnan natin kung magre-retain pa rin yung kanilang audience. Pero sige, I think sa akin is I think mare-retain to. Sana naman lang na re-retain. At sana paglipat niya patatagal. Pero sige, mamaya natin pag-usapan. Sorry. Hindi natin pag-usapan. So ito, sabi niya dito, parang dito papasok yung good investment ng condo. Okay. At ito, sabi niya dito, sa bahay pa rin ideal na lilipatan kasi yung neighbor sa condo, magre-reklamo na laging maingay sila like, subagay, meron sa maingay kasi, studio medyo ingay yun, nakakabulabog yun. Understandable, may sense naman, tama naman. Pero, kasi pwede sa bahay yung mga ganitong, let's say yung, hindi pambahay. Kailangan natin ng revise. Ubaga, kailangan ng sound tsaka yung ventilation ng paglulutuan mo. Tama naman. Saka, tama ito, sabi niya, saka yung limitations din sa usok sa pagluto. Kailangan ng ventilation. Kailangan yung ventilation mo nakatutok, di ba? Let's say yung example, yung mga food establishments, di ba, sa taas yung para ganun. Okay, so ito, okay, tinan mo, sabi niya dito, malabo yan sa dami ng restrictions sa condos, especially yung no LPG sa kitchen. So hindi siya makapagluto ng gamit ang apoy. Cooking with fire is 100 times better than cooking with electricity. Diba? Okay, so ito sabi niya dito, okay, so meron sinabi dito taga Malabon ako before. Dati pa lang talagang bahay ng sobra. 2 decades ago pa yan. Ngayon mas lumala pa. Ang sabi, sobrang baha na daw talaga kasi nga and yan yung unang lulubog sa page. Oy, kung sino bang netizens ito? Kasi nung netizens ito, parang sinabi mong parang lulubog na ang Malabon. Grabe ka naman. Di naman. Huwag naman ganun na parang nilulubog mo yung mapa. Parang tinatanggal mo na yung mga taga Malabon. Huwag. Kailangan kasi dito ng yung parang, diba na? Kailangan mo talagang remedyo yun to. O kailangan talaga ng gobyerno para dyan. Ayoko kasi sabi ng hindi maganda dito. Okay, so ito, sabi niya dito, ito naman medyo nag-second emotion naman dito. Sabi niya dito, mababa lang talaga ang area na yan. Siguro before di pa ganyan. Time passed by and maraming na rin environmental changes. Like ganyan na sila. I was assigned there. People were great. But the place, ang hirap kaya nagpa-uwi na ako ng province namin. Natutunan ko na yung paggamit ng high and low tide sa kalendaryo. Dahil doon, okay? At saka sabi niya ito, farmland ako, malakas sa agriculture ng bayan namin yan dati. Dati maganda ng bayan na yan. Ramdam niyo yung probinsya. Hindi na rin reclamation area. Ito yung pagbaba ng lupa. Pagbaba ng lupa dahil yung fresh water nasasagad na at tumaas naman yung tubig dagat. Kaya pag sumabay yung high tide at tubig galing sa itaas, sinasapo ng mga bayan Hagonoy, Kalumpit at iba pang katapagan ng side na yan. Ngayon di pa yung dating palayan. Hindi magamit. Okay. Sige. Okay, ito na lang. Ito, sabi niya dito, matagal ang issues ang baha sa Malabon. Not just dahil sa poor drainage system, but because technically mababa yung area ng malapit sa shoreline. It's basically like the story ng Venice in Italy. Lumubog na at tatagalan. I don't see anything wrong with him living and relocating. He already has some means of the reason. Plus, may family na siya, so drama mo yung need for that. Medyo
may ano siya, parang ayoko kasi magsalita kasi di naman ako taga Malabon, no? So, ako nagbabasa lang ako dito, okay? So, sabi niya dito, true, Malabon is sinking nga raw. Land subsidence, low elevation, and rising seawater. Government as minimum intervention on low elevation. Mahirap din if marami ang structure. If you know that your area is prone to flooding, you should plan long-term to transfer to another area. Mahirap talaga yan kung ilo-long-term to ng transfer another area. Mahirap talaga. Ito, sabi niya, actually best choice na nila ng Robaden sa lahat ng tumakbong mayor itong recent election. Naging mayor in the past, mas active yun kasi pinalitan niya. Mukha lang talaga siyang okay. At nahawa sa kapal. Okay, so, okay. Ay, harangan ko yung mga ito. Medyo, ano to. Mahirap nito. Ayaw kasi baka hindi naman sa tinagtatakpan ko, no. Medyo mahirap kasing magsabi kasi parang okay, so ito sabi niya dito, anong thoughts on him leaving Malabon? Anong context ng tanong? Thoughts on his decision? Thoughts of relocating dahil flood prone area niya? Are you experiencing the read comments like, ay, hindi siya marunong mag-resilient. Dapat kahit baha ay scramble ka. Yung kasya mo, hindi naman talaga tungkusin yun. Okay, medyo, hindi naman. Ang ano kasi dito, hindi kasi ang caption kasi dito. Kasi bahain, kaya lumipat nga siya eh. Ang ano kasi dito, ang bottom line niya, ang ano kasi dito, yung insights kasi dito. Kaya nga lumipat siya sa ibang area, ibang lugar dahil lang sa bahay. Hindi ko maintindihan itong si ano, bakit niya parang ayun. Yung caption na tukol naman talaga yun. Sa LGO na ng Malabon naman talaga. Hindi natin maiiwasan yung ano, yung ibang comment section. Parang kasalanan pa yung ano. Hindi na maiiwasan na sasalamin dito sa bahay dahil lang sa lugar na yun. Dahil bahain talaga. Yun kasi yung insight. Parang binabalik mo yan. Pero anyway, sige. Ito na naman tayo. Baka, take note Binabasa ko lang to yung mga itong mga comment section. Paano naman, mabash na naman ako dito binabasa ko lang to. Yan ang comprehension niya. Ito, sabi niya dito, not from Malabon, pero grew up visiting the area from being a bayan to a full-fledged city. Laking Betsy sa bayan, non-expansive Malabon, o Dolos, kakanin sa Concepcion. Around 2 meters na yata or more na itinaas na city para maiwasan ng baha. As evidenced by the old houses na nakatayo pa rin. Kaso ganun pa rin. Actually, parang mas lumala yung baha doon ngayon kaysa sa noon. Hindi talaga uubra ang pataasan ng bahay o ang area kasi papasukin pa rin sila ng baha. Kailangan na talaga ng maayos na infrastructure para maiwasan ng baha. Same idea sa Navotas. Parang yung parang kailangan na ng mataas. Yung parang mataas na ito sabi niya dito, as someone born, raised, and grew up in Malabon, Navotas area, decades ang problema ng baha talaga. Gagawa ng solusyon. But then, since hindi pa pang long term, wala din talagang nangyayari. When I start to work to earn decent na, isa talaga sa una kong plan ay mag-move out dyan. Thank God, nagawa naman. Di lang sa convenience, but yung effect niyan kasi sa health. Well-being, ang safety din yung need more consider. Ito sabihan dito, ang kalaban kasi sa Malabon topology, hindi suspectable yung flood kasi mababa na nga yung lugar. Kaya libot pa yung tubig, hindi makatuloy sa tinatapakan yung mga drainage, natural ng nadaanan. Tubig like ilaw, wala isdan, para magtayo ng bahay. Isama mo pa dyan yung MEMA na leadership na walang foresight na planning. Puro relief and evacuation lang ang alam. So, yun lang muna naman ako. Okay, so ang thoughts ko lang dito, tama lang naman na lumipat. Pero nakakalungkot na na talagang sabi nga dito na babahayan tapos lumalala na. Ang ko lang dito is sana magawa itong LGU na to. Wala, hindi naman ako taga Malabon. At saka nakakaawa dito sa mga taga Malabon na medyo nababahayan tapos evacuation. Nakakapagod kaya yung pag nagkakabaha, nagkakaroon ng evacuation na naman. Lilipat yan. Pag umupa, balik na. Baha, ganito. Ganyan. Medyo wala nang bago Kaya nakakalungkot Pero
in the course of the nature naman, hindi natin masisisi. Pero, medyo talagang, babaha at babaha pa rin. At saka, doon ma-realize natin na ito na yung part ng global warming. Ito na yung ito na yung parang change, yung climate change na yung nangyayari ngayon. Kasi minsan talaga, nalalaman, kung alam mo lang yung nagkakaroon, natutunaw yung sa mga sa ibang bansa, sa mga mundo, like yung mga yelo natutunaw na ba? Kaya may tendency yung yelo nagiging tubig o yung liquid, di ba? Kaya may tendency na tumataas yung tide. Kaya tama yung sinabi dito, yung every time na tumataas yung tide, may part na kasi na talaga tataas yung yun. So, ang toast ko dito na lilipat siya as long kasi ang contents kasi niya is about foods no? Tapos pangalawa, baka pag every time na bumabaha yan, alam mo, I know na stainless steel yung mga gamit nila, no? Lalo na sa mga gagamitan nila. Kasi paano kasi kung ang tapos pagkain pa niya pagkain niya ganyan, tapos bahay, di ba? Hindi siya ang mangyayari, parang hindi na help. Mas manginam na tama naman na lumipat lang siya. Kaya no choice na, tama yun, ginawa, yun nga lang, nakakalungkot dito yung sa mga bayan ng Malabon. Talagang, na hirap sila sa kaya, ang masasabi ko, ipag-pray na lang natin sila. Sana maayos. Sana maayos na itong sa area ng Malabon, Nabotas, sa mga yung mga lugar na medyo may mga bahay. Yun lang masasabi ko, mga stories. At saka shoutouts pala sa dulo ng video. Alam niyo lang. And thank you sa mga nanonood. Thank you and have a great Never Ending Stories. Bye!